One, magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon itong tungkol sa pagpapasya ng Senado sa kanilang Senate of the Whole na irekomenda na sampahan ng kaso si Secretary Duque ng DOH kasamang dating PhilHealth o resigned PhilHealth President, CEO Morales at iba pang matataas na opisyal ng PhilHealth. Yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pakipindot mo na rin yung notification bell dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang katotohanan at ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po yung Committee of the Whole. Baka nalilito po kayo, parang nung nakaraan lang, naglabas po tong committee ni Gordon. Ano yung pagkakaiba nung nilabas ng committee ni Gordon na nag-imbestiga rin dito sa PhilHealth na pinasasampahan naman ng kaso itong si Congressman Garin na dating PhilHealth President kasama si Butch Abad at si Padilla, no? Yun naman po ay yung tinatawag nating Blue Ribbon Committee. So, dalawa pong committee to na nag-imbestiga. Ito pong Committee of the Whole, ito po yung recent, yung lahat po ng senador nag-imbestiga dito, no? So, ano pong masasabi natin? Kitang-kita naman po sa investigasyon na talaga namang may lumabas na meron ngang mafia, no? Kaya lang, medyo frustrated po tayo dito sa naganap na investigasyon ng mga Senado. Particular tong sa Senate, no? Kasi imbis na ungkatin nila kung ano yung sinasabi nating mafia o yung ibinibintang nila o ng kanilang mga whistleblower na mafia sa loob ng Senado, imbis na ugatin nila, alamin kung saan nagsimula tong mafia na to, kung sino-sino to, ay naging parang political, no, yung datingan nitong pag-iimbestiga. Bakit ko po nasabing political? Masyadong one-sided against sa kasalukuyang pamahalaan. Kung titignan po natin, kung totoong may sindikato diyan sa loob, ay kapansin-pansin na time-bounded sila ng investigasyon nila sa sinasabing mafia ay napakaikli. Hindi po yung napakaikli ng investigasyon. Baka super gagaling sila na sa maikling oras, parang 2 beses lang silang nagkita-kita bilang Committee of the Whole o nag-imbestiga. Meron na kagad silang rekomendasyon. Ang sinasabi ko po rito na maikli yung panahon na kanilang inimbestigahan. No? Kung gusto talaga nilang matukoy yung mafia, yung totoong ugat ng mga sindikato dyan, bakit yung time frame nila, panahon lang. Parang eto nga taon lang na to eh. Panahon lang ni Pangulong Duterte. Di ba? Ang question dyan, noong bang panahon ni Pinoy, walang problema sa PhilHealth? Ibig sabihin, maayos. Wala pa pong mafia. Wala pa pong sindikato sa loob ng PhilHealth. Wala pa pong sabwatan sa pagitan ng mga dialysis center, ng mga ospital. Wala pang kumukubra ng sobra-sobra sa PhilHealth nung panahon ni Pinoy. 'Di ba? Parang hindi ko maintindihan. Samantalang yung sa mga congressman, nakikita nyo, 'di ba? Walang panahon. Actually, hindi lang panahon ni Pinoy, yung isang inimbestigahan, yung involved yung anong ospital yun ng mga pare, Cardinal Santos. Parang before pa si Pinoy. Ang point ko dito, sa kaso ng sindikato, mahirap mo matukuyan na ikaw ay time-bounded, no? Parang may pinoproteksyonan ka ng mga personalidad. At posible, kasi ayaw ang problema kasi, yung may kumu-question na sa pagkatao mo, tinutukoy natin si Senator Hontiveros, no?
kino-question ka na nga ng marami na ikaw ay involved diyan, no? Na ikaw ay nagkamal diyan sa PhilHealth. Ikaw pa yung isa sa mga malalakas ang boses na nag-iimbestiga. Ang point diyan, for delikadesa, dapat nung nagsimula investigasyon, ang gandang ano no, yung pagpapakita ng kawalan mo ng anong tawag diyan, na ikaw ay walang tinatago. Kung ako kay Hontivirus, sinabi ko, sige, para malaya kayong mag-imbestiga at hindi nyo ko alalahanin bilang kasama, hindi na ako makikisama muna, no? Mag-i-inhibit ako sa partikular na investigasyon na yan. Para lang, maitanong ninyo lahat, huwag nyo kong alalahanin dahil dati kong board member ng PhilHealth. Yung mga gesture na ganun sana ang ma-appreciate. Hindi eh. Talagang totally. Ha? Ang gusto lang nilang imbestigahan ay ito lang panahon ni Pangulong Duterte. So, hindi fair, sa tingin ko, hindi fair na yung investigasyon na ganap sa Senado na to. Kasi, may mga personalidad na hindi naman nila natukoy talaga o hindi nila napatunayan dun sa investigasyon nila na involved dito sa PhilHealth. Pag-uusapan natin yan, no? Sino yung tinutukoy ko? Pagpaumanin nyo po, no? Si Duque, hindi ako believe kay Duque bilang DOH Secretary. Pero this time, yung pakakasuhan nyo si Duque na sa inyong investigasyon, magtotohanan tayo. Alam na natin yan, yung buong Senado galit kay Duque. Sila'y nagpaparesign. Di ba? May petition yan. Meron silang resolution na dapat na mag-resign si Duque. Ngayon, nagkaroon sila ng chance para idiin si Duque. Nagkaroon ng investigasyon. Nagawa ba ng Senado na madiin? Na-link ba nila si Duque sa korupsyon sa PhilHealth? Yun yung question ko eh. Hindi. Napakalinaw na wala sila. Magbasa kayo ng mga dyaryo. Meron ba ron? Kasi hindi tayo nanonood gano dahil nakakatamad yung mga senador eh. Hindi katulad sa Congress, ma-action eh. Ang point lang dito, hindi nga nila nadiin. Ang pinanood ka lang kay Hontivirus dahil siya yung dakdak ng dakdak kay Duque na 2 dekada, si Duque na namuno sa PhilHealth, na kesyo pag umaten na pinakikiusapan niya si Duque na umaten. Parang may expose siya, no? Para pag umaten si Duque, papahiya niya na may expose si Duque na meron silang ebidensya na malinaw na nag-uugnay kay Duque sa sindikato sa loob. Maliban sa tanong na ikaw ba ang tinatawag na Godfather? Wala na. No? Hindi nga nila napatunayan na si Duque ay involved dito sa mafia. Wala silang testigo na nagsasabi, ako po ay nag-abot kay Duque ng 100 million o ako po yung nag-transfer ng pera na 100 million kay Secretary Duque. Walang walang whistleblower na ganun. Natatandaan ko pa nung kay ERAP, no? Nung inimbestigahan sa ERAP. Opo, nakita ko po ang ating Pangulo, Joseph Estrada, na pumirma ng, ano na nga yung pinirma ni ERAP, no? Jose Pidal. O, di ba? Meron direktang nag-link sa kanya na testigo. Yung naglilink kay Duque, sinasabi lang na siya yung Godfather. Tapos, all of a sudden, akala ko nga, naku, hindi nila nadiin si Duque. Walang ebidensya laban kay Duque. Mapapawalan sala pa si Duque. All of a sudden, tapos binasa ko rin eh. Binasa ko rin sa lahat ng dyaryo yung mga akusasyon nila sa matataas na opisyal ng PhilHealth. Tama yun hanggang kay Morales kasi may pirma siya eh. Di ba? Pinirmahan niya yung maglabas ng pera. Tapos pumirma din siya dun sa parang inuutusan niya yung ayon sa investigasyon nakapirma siya dun sa inuutusan niya yung mga vice president ng regional ng PhilHealth na patunayan na nagbigay ng withholding tax o na-withheld yung
yung tax ng mga sa IRM. Nakapirma siya. Si Duque walang direktang link eh. Hindi ko kinakampihan si Duque, pero this time, hindi nyo po pwedeng isama basta-basta yung inosente. Hindi nyo nga napatunayan eh, sa investigasyon. Bakit nyo irerekomenda na sampahan ng kaso? Yun yung napakalaking kong tanong. Ikala ko kung napakalaking tanong, yun yung kay Duque, no? Yung iba, wala akong problema. Sampahan nyo hanggang kay Morales. Kasi narinig naman natin kahit sa Congress eh, na involved talaga sila. Wala akong problema na sila ay pinasasampahan. Tandaan nyo yung term, hindi yung Senado yung magsasampa ng kaso. Pinasasampahan nila sa DOJ na namumuno ng task force na na aalam kung sino yung sindikato dito sa PhilHealth. Ikalawa kung yun yung una kong tanong, no? Bakit nyo ini-involve si Duque? Ikalawa kong tanong, bakit masyadong yung time frame nyo, no? Na yung ang inimbestigahan nyo lang, panay-panahon lang ni Pangulong Duterte. Masyadong political. Ibig sabihin, inaabsuelto ninyo yung before si Duque, before si Pangulong Duterte, para nyo sinabi sa mamamayang Pilipino na walang korupsyon, walang sindikato sa PhilHealth bago umupo si Pangulong Duterte. Nung panahon lang ni Pangulong Duterte, mayroong naganap na korupsyon at nakawan at sindikato. Hindi fair, no? Hindi yan fair. Hindi yan ganyang mga investigasyon. Bakit? Dahil ang kumukontrol ba sa Senado ngayon si Boy Antok? Bakit hindi nyo man lang ma-extend hanggang sa panahon man lang ni Pinoy? Dahil alam ng lahat ng mamamayang Pilipino na panahon pa ni Pinoy o nauna pa kay Pinoy, meron na sindikato sa PhilHealth. Ano yung kinatatakot nyo kay Boy Antok? Bakit ganun na lang? Sinasabi natin, no, presidente ka ng Senado. Supposedly, ikaw yung majority, kaya ka president, Tito Soto. Ikaw yung namuno dyan sa Committee of the Whole. Bakit takot na takot kayo na imbestigahan yung kapartido ni Boy Antok? Para matukoy ninyo na talagang may korupsyon o talagang may sindikato sa loob ng PhilHealth. Ang pinagmamalaki ninyo bago magsimula tong investigasyon, aalamin ninyo yung i-expose ninyo yung sindikato. Kaya nga Committee of the Whole kayo. Kaya nga hindi nyo lang yan binigay sa isang committee. Dahil special yung gagawin ninyo. Gaano ka-special? Tutukuyin ninyo yung malaking sindikato sa PhilHealth. Paano nyo matutukoy ang malaking sindikato kung ang mga kasalanan na iniimbestigahan nyo ay lahat panahon lamang ni Pangulong Duterte? Dapat hindi ganun, no? Masaktan dapat yung masasaktan. Bakit nyo inaalagaan yung panahon ni Boy Antok, ni Kiko Pangilinan? Nung panahon ng dilawan ng presidente, bakit hindi nyo sinasama? Walang sindikato noon. Dapat nilagay nyo yun sa report nyo. Kung wala kayong kakasuhan na carry over mula nung panahon ni Aquino, dapat nilagay nyo na patunayan namin na walang sindikato noon. Tanging dito lang sa panahon ni Duterte sumulpot ang sindikato ng PhilHealth. Para yan, alam na natin na malaking kalokohan, no? Itong buong investigasyon, wala akong problema na kasuhan lahat yan. Kung magnanakaw yung mga yan, yung mga nabanggit ninyo, wala akong problema. Pero kung ginamitan nyo pa ng politika para idiin si Pangulong Duterte, mamaya iugnay natin bakit madidiin dyan si Pangulong Duterte sa ginawa na yan ng Senado? Parang wala lang, di ba? Mamaya ipapakita ko yan sa inyo. Dito muna tayo. Okay, kino-question ko ba sila Morales at saka yung iba? Karapat dapat lang sila na sampahan ng kaso. Tama lang yun, i-recommenda. Ang kino-question ko dito, bakit si Duque? Nalinaw nyo ba yung sa investigasyon nyo? Yung link ni Duque sa sindikato?
Wala kaming mabasa sa dyaryo, wala kaming makita sa mga video na direkta nyo na nalink si Duque dito sa mga kriminal dito sa PhilHealth. Umaten si Duque, ginisa ninyo, wala nga kayong naibintang kay Duque na hindi nasagot ni Duque. Sinagot niya lahat ng mga tanong ninyo. Pagkatapos, papasampahan nyo ng kaso si Duque. Sa isang hindi marunong magsuri, parang, hindi naman kasama si Duque, okay lang yan. Ganito po kasi mangyayari, no, mga kapatid. Alam ko na yan eh. Alam ko na yung ginagawa ng mga dilawan na kinokontrol nila to yung presidente, kunwari ng Senado, no? Yung presidente kuno ng Senado na si Tito Soto, na alam naman natin na kayang-kayang paikutin nila to Boy Antok, ganito po ang nangyayari dyan, no? Ikukwento ko po yung ayon sa akin pagsusuri. Pinakakasuhan nila si Duque. Anong gagawin ng DOJ? Tutukoy nila. Ano yung link ni Duque sa sindikato? 'Di ba? Siyempre, hindi naman bobo yung DOJ. Magbasa kayo ng lahat ng dyaryo. Saan nila nililink si Duque? Sa sindikato. Wala namang kaso, walang pinirmahan si Duque, walang nagsabi na ako po ay nag-deliver ng pera. Naalala niyo yung si Dilima? Merong mga tumistigo. Ako po yung nagbigay kay kay Dayan ng pera na kinolekta galing sa Bilibid. Si Dayan naman nagsabi, yung pera po na yan ay ginastos namin para sa ni Dilima, ginastos sa eleksyon. Direkta yung link, merong naglilink eh. Dito ba meron ba naglink kay Duque? Hindi ko pinagtatanggol si Duque. Ang pinagtatanggol ko rito, Pangulo ng Pilipinas. Bakit? Bakit nyo gagamitin yan? Ganito po ang gagawin nila dyan. Pinakasuhan nila, di ba? Iimbestigahan, hindi naman uto-uto ba yung DOJ? Ano yan, Senate President? Hindi naman Senate President yan eh. Ang point ko, ang mangyayari niyan dito, hindi kakasuhan ng DOJ. Bakit hindi kakasuhan? Walang link. Aangal ngayon itong mga senador. Nakukuha nyo? Ano iangal nila? Ang lakas talaga ni Duque sa Pangulo. Nirekomenda na namin kasuhan yan, hindi pa rin kinasuhan. Lahat ng nirekomenda nila na kasuhan, kakasuhan ng DOJ. Diba? Ganun yung mangyayari kasi ang linaw ng ebidensya eh. Kung malinaw yung ebidensya, kakasuhan nila. Okay, tama yun. Dapat achievement yan ng DOJ kasi kahit hindi sila nag-imbestiga, kakasuhan na talaga rin yan ng DOJ. Pero, imbis na matutuwa ngayon yung tao, may pambanat na kagad sila, naunahan na nila. Anong babanat nila ngayon? Bakit hindi kinasuhan si Duque? Nirekomenda namin yan. Eto talagang Duterte na to ay mayroong pinoproteksyonan. Kahit na nirekomenda na namin sa Senado, hindi na naman kinasuhan. Siya lang yung hindi kinasuhan. Yung iba namin nirekomenda ay kinasuhan ng DOJ. Yun yung mangyayari. Babanat na naman tong mga wambang na mga dilawan. Pinoproteksyonan. Duterte. Ganun. Diba? Ang linaw-linaw nun. Nabasa ko yung script nyo. Yun po yung magaganap. Hindi po yung kakasuhan ng DOJ dahil wala naman direktang link. At dahil hindi kakasuhan, sasabihin ng mga senador, ang lakas talaga ni Duque sa Pangulo. Hindi na naman kinasuhan. Kaya hindi kinasuhan, hindi nyo naman nabigyan ng kakaso-kaso si Duque. Yun yung katotohanan. Wala kayong binigay na link para makasuhan si Duque. Tapos, magrereklamo kayo ngayon pag hindi kinasuhan ng DOJ. Yun po yung script na nakita natin.
Ganyan po yung magaganap, abangan lang natin. Hindi po ako nagtutunog na ano, no, yung mga, anong tawag dito? Pwede po yan na maganap, no? Kaya po, dapat kasi, nanonood naman yung mga taong bayan, pinagtiyagaan nyo na iling talaga si Duque dito sa PhilHealth, sa mga nakawan sa PhilHealth. Wala kayong pinapakitang link, walang sa investigasyon nyo, wala. Tapos biglang-bigla, sasabihin nyo, nakasuhan natin. O pinakakasuhan nyo. Uutusan nyo yung DOJ ngayon. Wala naman kayong ebidensyang binigay laban kay Duque. Siyempre, i-dismiss yan ng DOJ, hindi papakasuhan yan dahil walang malinaw na ebidensya laban kay Duque. Patay-patayan na. Yun na naman yung magiging dialogo nyo. At para kumalma ko, binigyan tayo ni Carclea Pontelo ng $10. Pangbuena mano po, sana magising lahat ng tao sa kalokohan nitong mga dilawan. Gagamitin nilang issue si Duque against PRRD. Desperate move nila yan kasi napaka-popular ni PRRD kahit na anong ibato nila. Okay. Yun yung problema eh. Napahiya sila, hindi kinagat ni Pangulo na pag-resignin si Duque. Gagawan nila ngayon, idadawit nila. May chance na sila lahat. Ako kung dawit talaga si Duque, bakit ko naman? Wala akong makita eh. Wala akong makita na dawit talaga si Duque. At kasalanan nila yan. Nabigyan sila ng chance eh. Yun yung problema po natin, no. Aabangan po natin 'yan. Anyway, it's up to the DOJ sa pagsasampa ng kaso. Recommendatory lang naman yung ano eh, yung Senate, 'di ba? Ayun na nga eh. Kung ako nga nananalangin na may link na lang talaga eh. Kasi si Duterte, si Pangulong Duterte pa hindi naman uto-uto yan. Dating ano yan, dating piskal ba? Ano ko kung ano tawag kay Duterte, basta judge dati. Hindi naman siya mauuto ng sasampahan mo yun ng kaso yung tauhan niya na wala namang kaso. Ano sabi ni Duque? Panahon ba to para mag-away yung legislative tsaka yung admin, yung 'di ba? Executive tsaka legislative. Hindi panahon ngayon, pandemic ngayon. Talagang ganun. Napahiya sila na pinatalsikan nila at hindi ka nag-resign. Pero kung ako kay Duque, para iligtas mo naman yung Pangulo ng Pilipinas, mag-resign ka at sampahan mo ng kaso itong mga to.